Nakaka 1 hour na tayo, so cut na natin yung kwento. Bakit ka sumali sa Assumption? Yun nga, kailangan kasi siya sa school, kailangan mo parang involved ka sa church. Tapos yun, ang naalala ko yun, yung ate ko, member dati ng choir. Yes, si Arisa. Hi, Arisa. Siya yung kinakwento niya kanina. Si soprano yung dati. Siya yung kinakwento niya, Risa? Hindi, iba pa yun. Arisa ay dati niya, iba yun. So yun, yung nga. Ang dami na natin na siya. Dami siya. Hindi ko na rin siya inabot. Kung gano'n. Nung time yung ginagawa ang give back, nandun si Ate Arisa. Okay, going back. So yun, going back. Yun nga, required siya sa school. So yun nga, sabi ko kay ate, baka pwede ko sumali dun sa dati niyang choir. And pumunta kami nun parang 9 yung schedule pero nandun na sila 30 minutes before. Hindi, ako lang yung una. Ako lang talaga may sumunod sa'yo. May sumunod sa aking dalawa. Tapos yun nga, nung... Ayaw mo siya magkwento! Kasi niya alala ko rin. Go. Anong year ka nun? Sorry. 4th year high school ako nun. Sa Sanfet to na. Oo, sa Sanfet. Tapos yun nga, nung sumali ko nun, sakto nun, 30 minutes before, nandun na sila sa gilid pa nung chapel, yung papuntang school. Tapos yung pinakilala ako, ganyan. Tapos tinanong ako ni Tita Alice noon kung baka a-attend lang ako, kinabukasan wala na ako once na na-sign na ako. Kinausap ka ni nanay? Kinausap ako noon. Tapos yun sabi ko, ay hindi naman po gusto ko din mag-serve. Kasi nga, kasama na ako ni ate dati noon, nagsisimba-simba. So sabi ko, maganda naman yung dito. So yun, pagka-sabak ko noon, nakita ko sila, parang masaya sila nun eh. Nung nasa harap pa yun. Nasa harap pa yung... May pagkain kami nun? May pagkain din after nun. Sumali ka na maraming pagkain. Isa ka din eh. Soprano sana. Namili. O pag may pagkain din nun, palabok ata nung time na yun. Oo. Kasi sabi ko, meron? Basta lagi may bilao. Oo, may bilao. Basta lagi may bilao yung mga yan. Alam niyo na kaya ito yung ma-figure. Actually, mas payat pa siya na nun. Mas payat pa ako nun. Ito. So, hindi lalabas yung picture na ako mag-edit. So, yun nga, sumali ko nun. Tapos, umaten ako nun mga ilang months din. Tapos nung nag-graduate ako, nawala ako. Nawala siya. Sabi nga namin yun sabi na, yung mga nagpa-requirement lang, di na bumalik. Sabi ni Ate Alice. Judger kami ng time na yun. Ginudge na lang ako noon, hindi ko alam. Huwag na natin sabihin yung reason again kung bakit siya umalis. Nawala ako noon kasi nga, nag-graduate ako. Oo. Pag-graduate ko, nabisi din ako noon. Kasi, okay, go. Nung afternoon, graduate, naging inactive ako. Kasi nga, yun sa requirement para dun sa college. Kasi nag-school siya. Nung nag-start na ako mag-college, nakapa ko na yung schedule ko. Sabi ko, pwede na akong bumalik. Maluwag naman yung schedule. May time ako ng Sunday. Kasi yung CWTS namin, ilang oras lang naman. Tapos hapon pa. So, naka-attend ako. Pagka-attend ko noon, yun nga, kabado pa ako noon. Kasi welcome pa ba ako? Baka kala nila, hindi na. Oo, kasi nawala ako eh. Kasi sinabi na kasi ni nanay yun dati sa kanila. Baka naman pagkatapos ng requirement nyo, wala na kayo. Magpapapirma lang kayo. Tapos nung bumalik siya, kung tawa ko, sabi ko, dagdagan na naman. Anong year ka bumalik? Sinaubos na yung boys. Lang din. Months lang ako nawala. 2014. 2015 bumalik din na din ako. 1 year lang ka. Walang year. Months lang. lang. Kasi 2014, graduate ako. 2015, Kasi automatic sa start na pag akong December college. 2014, January 2015, Bago na ulit. 1 year na yun. So, ako nawala. Tapos yun, pagsali ko noon, sunod-sunod naman na matagal din ata, parang ilang months din bago sumali sila Bea noon eh. So matagal na wala akong ka-age. Kasi sila easy noon, eto, hindi to nagsasalita. Hindi. Ano siya, on and off siya eh. Di ba 4th year ka? Parang first year yata siya. Nung uma-attend. Parang Sanpe. Ilan taon ka na ngayon? Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi yung year gap. Kasi 4th year ka. Sila first year pa lang noon. Oo, tama.
comfort. Pero nung Nandun bumalik na, ako nandun na noon, sila. nandun na siya. Kaso, Pero, nandun lang siya lagi sa dulo. Hindi, tsaka maliliit pa sila. Di siya nagsasalita. Ako na magkukwento ng sarili ko. Oo, pwede bahala ka. Oo. Kasi wala siyang Kaya mo ka-close. yung mahirap pag magkakasunod. Hindi, kasi wala siyang Wala akong kabatch, wala akong bata kausap na nun. ano. Tapos, related. oo, base ako noon. Ang kasama ko lang Si base. tatay. Nung bumalik ako, si Tito Rory na lang. Nawala na yung ibang base. Talaga ba? Oo. Ibang base nun Si tatay. Kuya Nicky. Si Nikki. Kakaalis lang ni Kuya Nicky nun. Pero nakasabay mo si Nick. Oo, nakasabay niya. Hi, Nikki. Ang dami shout out. Ang daming shoutout Naabutan mo, natin. di ba? Pero umalis na din. Tsaka Umalis si, na din. yung minsan umaaten sa Mega mo si Val. Natatanda mo? Oo. Si Val, si Alvin pala. Yun. Oo. Si Kuya Nabutan ko niya. naman siya nung Yun lang sa yung mga Mega na din. Mega Mall. Tapos Ang very inaatinan random. kasi niya is Wednesday. 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 So, Weekday. wala siya talaga. So halos wala. Talagang Wala sila lang akong ni tatay ang base. Kaya ang nangyari nun, si Tito nagigitara that time pa. So, ang alam ko talagang tono nun is hindi bass, tenor. Kasi ang katabi ko, si Kuya Richard. Kaya sabi ko, hala, ano yung tono ko? Kaya nung mga recent lang, sabi ko, Basta importante oo, choir ka. iniisip ko, hala, ano ba talaga to? Makanta siya. Alam nyo guys, hindi namin siya naririnig dati. Oo. Wala siyang... May boses siya, pero hindi lang halata. Kasi hindi talaga namin siya naririnig. Mahihain At ba siya? sobrang mahihain siya. Like siya. Lagi may hawak na panyo. Oo. Yung itsura niya ho, akala Ay, mo. oo! Yung itsura niya ba yung yung parang mag-a-apply para sa pagiging pari? Naalala ko si Kuya Johnny lagi Lagi may hawak na panyo. Tapos nakatakot sa bilog. Ulit niya. Sabihin niya, ha? Pag minsan nagkwentuhan, tapos nag-comment siya, hala, nagko-comment na si Jojo! Sabi niya, ayan, maglalabas tayo ng panyo. Memorize na No, yun. ganun yung ano. Sobrang Super expert. Kahit nung kumakain pag Wednesday, ganun din talaga. Tapos di siya nagsasalita din. Masyado. Recently lang yung nagkaroon na ng Dikit kapal siya na ng mukha. dikit kay Richard. Sila lang kasi magkakulay dati. Shoutout, Char. Grabe. We love yun. you. Tapos, Tapos, Ano na? Ano na nga ba? nag-college ka na. Yun, nag-college na ako. Tapos yun nga, tuloy-tuloy na akong umaten nun. Kasi nga, nagkaroon na din ako ng ka-age nun sila Bea, sila Eric. umattend Sumali na sila, sunod. sunod-sunod na. Tapos, after nun, ano na nga ba Naging nangyari? inactive ka. Hindi ako naging inactive nun. Then, May sinali pa ako sa sinali ka. choir. May sinali pa ako sa Yan na. choir. Okay, wag na natin. Wag nating Ito na. pangalanan. Ito na ang Basta disclaimer, may sinali guys. siya. Boom. Basta may sinali ko na after isang taon or 2 taon, naging inactive ako after kong isali yung taong yun. Yun na yun. After Then- how many years? Taon ka ba nawala? 1 year ka ba nawala? Hindi. Wala naman. Wala, Parang wala. 6 Wala. months lang ganun lang. Tapos, Parang si Ate Nag-endo lang ako. Nag-endo lang ako. Endo ano yun, ang term na assumption is nun is nag-sabbatical ka. Yeah, all the time. Nag-sabbatical. Kwento mo paano ka bumalik? Sino nagtanong sa ate mo? Siya. Chinat niya yung ate ko. Sabi ko talaga, minsan diba, ay nakakasabay ko kasi ate mo sa jeep. Kung saan ko siya nakikita. Karen din. Oo, kasi siya talaga yung dahil nga kachokaran ko, hindi ko nga alam kung inaanak ko anak niya. Hindi ko na matandaan. Hindi na sure. Hindi ko na sure. Pero yun nga, nung time na sabi ko parang hindi ko na nakikita si Jolo. Parang minessage ko yata, kasi kapatid mo si Jolo yun. Kinamusta ka talaga. Tapos di alam na ate mo yun, Tapos diba? ayun, di alam ni ate yun. Wala akong kwento sa bahay nun eh. Tapos nagtanong, hala. Sabi ko sa sarili, ate na nga ako. Baka maungkat pa. Kaya ka bumalik. Bumalik na ako. Hindi No? ko kay Jola, nang umalis siya. Tapos, katabi lang nila yung INC eh. Buti hindi siya doon nagsimba. Katabi lang talaga namin. Hindi kasi malaking factor yung nakakapakinig ka ng iba. Tapos, nakakahanap ka ng ibang turn to mo pag umalis ka sa isang organization. Pero nangyari din sa akin yun. Kasi nagkaroon din ako sumubok ng ka. ibang church. Ayun nga, biglang nag-chat si Ate Michelle kay ate. Tapos parang hinatak na din ako. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Member na ako dito dati pa. So bumalik na lang ako. Tapos pagbalik ko, okay naman, wala namang ano. So kinontinue ko na yung pag-serve ulit. Hindi ko na natuloy yung kabilang ano. Tinawag talaga siya. Tinawag ni ate. Tinawag ni Ate Michelle. Naawa na ka tatay nun eh. Pinatawag. Mga tinawag.
Hindi, pero ilang years na Bayang sila tinawag ni ng ama. Tito Rory yung part na siya lang. Siya lang talaga. Pagbalik ko din nun, si Tito Rory na lang uli ata ang base nun. Kasi si Christian, pasulpot-sulpot nun dahil sa school. Tsaka may time ata na si Christian dun pinag-tenor dahil wala Oo, nang nag-tenor siya Ano tenor siya before. doon? Kasi ang dami, merong mga nag-tenor na tapos biglang nawala din Sila ata ni Eric. Tapos Eric, si yeah. Christian talaga, bis kasi Binis. Oo. binalik nung Tapos, dumami. nung bumalik siya, binalik si Christian sa... Pero Ayun. improvement mo sa part, natutuwa kami. Kasi narinig namin boses mo. Meron ka dating posture, pag kumakanta, nakaganda. Hanggang ngayon naman yun, Hanggang ngayon ate. naman, hindi naman nawala yun. Kung papanoorin nyo lahat ng video nating naka-upload, nakaganyan pa rin ako, nakaganon. Hindi kasi, hindi ko nadidinig yung boses ko. Minsan akala ko, may Yung bumubuga. vibration na inaano niya eh. Wala namang lumalabas talaga. So, ginaganyan ko para Ano, madama ko yung vibrate. vibrate. Naramdaman niya. Kasi Kasi Makes sense nga naman. Kasi kami di ba sa tenga, minsan pag nabibigyan Siya kaya ang Pag nabibigyan ako sa'yo pag nasa likod ka, mga ganun. Kaya hindi nawawala. Pag si Jolo nandun, alam niyo na guys, kapag may nakaganon May nakaganon. Ako yun. pati ko. Cinematic. Ngayon, pag nakaganyan kami, Matic, Nasa likod namin nasa si likod ano. namin siya. Ganun At na saka, kami. bago siya bitawan talaga, parang feeling ko, tinignan talaga ni tatay kung ready na siyang mabitawan. Tapos sakto nung nakita siguro ni tatay na ready na siya bitawan. Kaya niya nang mag-isa. Oo. Kaya Oh. Sa Mega Mall namin. Sa Mega Mall. Sa Mega Mall. Sinolo. Tapos doon namin, nung nagsolo si Kuya Jolo, parang doon namin na-realize, kaya na pala ni Kuya Jolo eh. Yun, ganun Okay, lang. next. Oh, next. Ikaw naman. Actually, si mami at si daddy, di sila naniniwala dati na kumakanta ako. Hindi, na-inspire kasi hindi kasi dati, singer kasi si mami sa lounge ba yun? Sa mga lounge. So, syempre, na-inspire ako. Wow, na-inspire. Nakamanta! May sarili So, siya comment sa sarili. oo. Inspiration leads to desperation. Tapos, ang lagi kasi nilang inaasar sa akin, yung kanta ko nung 2 years old ako. Syempre, hindi pa naman ako marunong kumanta ng Yung parang na-judge. Na-judge sila ng tuloy. Parang yung whole character ko na-judge because 2 years old. Grabe. Hindi na naalis. Oo. Yung I think I'm falling. Ganon. Tulang naman ako, guys. Cut me some slack. Wow. And yung mga sitsirit-sit. Sitsirit-sit. Ganon. Pero, ayun. So, Kaya lang tuwa kami nung kasi taas ng boses niya. Kasi meron siyang piano eh. Yung Wow. maliit na piano. Yeah. Tinitipa niya, natutuwa kami na nakukuha niya yung tipa na Yun, no? sit-sirit-sit, alibang-bang. Pero, nung sinabayan niya na, sit-sirit-sit, yung piano niya, sit-sirit-sit ang tono, siya sit-sirit-sit! Pumipitik, no? totoo. Yung laktaw niya parang nasa 3 nota. Tapos natuwa kami kasi Hindi lang nota. Octave. Ano? Isang octave yun. tono niya, di ba? So, parang yung pride ko ba? Parang na-crush. Yeah. Ano ako na grade 5. Grade 5, grade 4. Grade 4. Kasi nasa 9 na ako nun eh. Yung may piano ka, Hindi, yung pride ko na na-crush. Kasi, yun kasi yung lagi nilang pinapaulit-ulit. Yung I think I'm falling, tsaka yung sit-sit-sit. Hanggang ngayon, nabibring up pa rin siya. Kasi ang ganda niya kwento naman talaga ako totoo sa'yo. Hanggang ngayon. Kasi natutuwa kami noon, 2 years old siya, di ba? Eh, syempre, yung bata kumakanta 2 years old. Yung tawa namin na yon, alam niyang pinagtatawanan siya. Umiyak siya ng todo. Sabi, kami nung nakatalikod yung tawa-tawa ka. Hindi na, gano'n. Aloy mo. Pero natatandaan niya, may gano'n natatandaan niya 2 years old siya. Ayun, na-crush yung pride ko. Pride. Top, kasi parang, ayun nga, growing up, yun yung naririnig ko. Nag-audition ako, guys. Without asking them. Yeah. As in grade 4 ako elementary ako, hindi ako nag-ask ng permission sa parents ko. Nag-audition lang ako sa Mandaluyong Children's Choir. Wow. Tanong niyo, anong kinanta ko? Ano, kinanta mo si Chiritsit? Hindi, yung I think I'm falling. Para mabawi. Tumitim lang. Para maritim yung sarili. Pero defying gravity. Tapos, nung sinabi Sample. niya yun, sabi niya, Mami, tapos na nung kinuwento niya. Nakauwi na ako. Nung kwento ko sa kanila, nakauwi na ako at nakapasa ako sa audition. Hindi nila alam.
sabi niya, nag-audition nga daw siya. Sabi ko, oh? Parang hindi ako naniniwala. Tapos sabi ko, magkano? Magkano? So, ano kinanta mo? Sabi niya, Defying Gravity. Sabi ko, ha? Parang hindi ako makapaniwala. Na-offend ako kasi Grabe, no? wala sila ni Daddy, di talaga sila naniniwala. Kasi, Hindi kami naniniwala pero ka pa kasi, nga. never din kasi nila ako. Hindi siya kumanta. Taka lang, pero hindi ka nagtaka kung anak niyo ba talaga ako? Never nila ako narinig kumanta. After na si Ritsit, never na siyang kumanta. Hindi namin siya narinig, Miss K. Alam mo na kasi Nasira yung confidence ko. Never Pagka ako kumakanta siya na nandyan kami, hinto na siya. Nako-conscious ako. Hindi siya kumanta. Charis. Kaya gumawa ka ng bigla ako way. napaiyak. Parang gusto ko bang mapatunayan na anak ako ni Sheila. Kumakanta din ako, Charis. Yan kasi naman. Sheila! So ayun, so nakapasa ako sa MCC, so hanggang grade 5, grade 6. Tapos umalis lang ako kasi ang schedule ng mga practices nila gabi. Doon ko first time na experience yung choir. Nagustuhan ko siya. Nung una kasi ang reason ko lang, 'di ba, fried chicken. Fried lang. Fried bar, gano'n. Pero nung na-experience ko siya, doon ko parang nahanap yung Gusto mong gawin. worth hobby worth so Talagang gawin. self na lang sige doon ko nakita si self sa choir sa pagkanta. So grade 7 enroll na kami sa San Felipe. Doon na ako nag-glee club. Tapos doon na din kami first time na sumama sa The Assumptionist Choir kasi nga nung sinabi ko kay mami na gusto kong mag-choir, sabi niya gamitin daw sa service. So, ayun, doon nag-start na pinakilala ko ng choir. Tas, naiyak ako nun kasi ang unang pinakanta sa akin ni Nanay Alice, Humayo. Alam mo, yun yung habang kumakanta ko, umiyak ako. kasi hindi ako sanay na madaming Tao. audience. May stage fright. Pero sumali ka ng MCC, ang dami yung taong Group sila. Kasi group ka. Pero nung audition kasi, one-on-one lang. Oo nga. Yung maestro, tas ikaw lang. Walang Dami ibang... na yung tao. Ganun din ako. Kasi sa Assumptionist, ang dami. Oo. Sa Assumptionist, may backup singers ka pa na kumakanta. So, parang na-pressure ako. Ang magkamali ka, yung backup singers. Tapos, ang gusto ko talaga, sa MCC kasi, soprano ako. Kasi naabot ko nga yung Defying Gravity. Charis. Tapos, nung nag-tak ako, nilagay ako sa soprano. Tapos, hindi ko makakalimutan na every time na mag-aaral ng voicing, na-amaze ako kay Ate Joyce. Kasi guys, si Ate Joyce, mag-isa lang siya. Kasi nung during that time na medyo, na yung health ni Nanay Alice Shout out, Ate Joyce, and Nanay Alice in heaven. Pero si Nanay Alice kasi nun, medyo, hindi na siya masyadong healthy katulad nung before. So, ang parang todo na lang talagang ng alto yung si Ate Joyce na lang talaga. Naiwan na kasi siya eh. Ate Joyce ka din. Si Mama Len kasi bihira na rin Oo, si Mama Len naabutan ko pero minsan lang din siya, pahapyaw-hapyaw lang. Tas ayun, during nung sumali ako nung high school, wala kasi akong kabatch. Kasi ahead ka sa akin ng 25 years. Pero, tsaka hindi kita masyado pala naabutan nun. Kasi nakapanyo ka palagi. Basta, so parehas kayo mahiyain. Alang-alamang may magsalita sa amin, di ba? Tapos hanggang sa dumating na yung mga ahead sa akin na 1 year sila, Bea. Kaso kasi sila, meron silang sariling grupo. Pumasok sila as magkakaklase. So parang nandun ako sa point na mahirap pasukin eh. Yung Hindi mo na grupo. sinubukan. Parang alam mo yung feeling ko makaka-gate crush ako. Ganon. Kaya hindi mo sinubukan. Hindi ko Hindi niya sinubukan. sinubukan, pero ako tinry ko yun. Hindi ka katulad ni Jolo. Si Jolo parang surot gumano. Ginawa ko doon na, "Sagot ko kayo, tara." Tapos kasi si nga, dahil di ba kasama ko siya palagi. Anak ko siya. So Parang wala na siya. ang kasama niya palagi. Oo, anak ko siya. Kami, nila Ate Mitch, sila Ate Joyce. Yun kasi yung mga kilala Kung sino niya. yung kasama Na mo. naging circle of friends niya. Ngayon, dumating itong mga... So, ang nangyari nun, yung friends niya, yun yung friends niya. ko.
So, nandun ako sa millennials, era. The so, batch. hindi ko nakaband yung mga genre Ka-Gen Z. ko. Ka-Gen Z. Kasi, ayun nga, parang natakot ako na pumasok sa grupo nila. Sino? Ang word ni Kuya Rocco sa akin, imo kasi to dati. lagi daw Narinig ko yun. Oo. Nasa practice kami. lagi daw nakayuko, nasa Nakayuko gilid. na sa dulo. Kasi Oo. apat na ganun eh. Nandun yung lahat sa dalawa, siya nandun sa dulo. Kahit nga nung time na inaasar sa akin si Eric. Shout out kay Eric. Lahat shout out. So, kahit na inaasar si Eric, nagpa-picture pa nga yun sa akin, di ba nung sa Green Hills? Inaasar siya. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang yung pinaka-limit ng interaction namin. Never kami nagkaroon ng Sa lahat. kahit hi, hello, kahit chat message, wala. Tapos, naging inactive kami nung high school. To be honest, nung time na yun, parang hindi pa ganun ka meaningful ang feeling ko. Katulad nung feeling nila. Kasi sila, parang nag-start as sobrang early. Tapos nagkaroon na ng friends. Ako, wala kasi akong parang foundation na makakasama ko talaga. Yan din naman yung inabutan ko sa'yo. Naabutan niya pa akong ganon. Actually. Which is this year lang. Ayun. Parang Last year. Last year tayo. 2024 lang naman na eh. siya kasi halika na. Parang Last ba't pwersado ako ng nanay ko, kailangan ko umate. parang ang nararamdaman ko lang, to be honest, is Kailangan ko sumama. obligated. Kasama siya. Kasi mama kailangan ko. ko siya isama. Kasi kapag siya umattend, tas ako hindi, hahanapin ako, ano sasabihin ko. Parang gano'n na lang, parang obligated na lang ako. Hanggang sa nung time na yon, siya na lang yung uma-attend. Tas kahit pilitin kami ni Kuya magsimba. Hindi na kayo Dumating Hindi din niya yung na kami point na pinipilit. hindi ko na sila pinipilit kasi gusto ko na, that time, gusto ko na silang ma-realize na mag-serve sila dahil gusto na nila. Pero kaya pag bumabangon ako sa umaga dati, bangon na, magbihis na. Pero dumating kami sa point na ayoko na silang, magsisimba ba kayo? Hindi, kasi masakit katawan ko, kasi magre-review ako. Ang dami yung dahilan, bahala kayo. Pinapanalangin ko na lang yun kay Lord na dumating sa kanila yung panahon na kagaya ng dumating sa atin na sila mismo yung tawagin. I mean, witness din ako ng mga batch ko na laging magulang din, which is totoo naman yun, laging magulang ang unang magpapakilala sa'yo kay Lord. Yes. Oo. Oo. Yun Kasi yung naman sa binyag dapat pa lang, di ba? Sila ang dahilan ba't tayo nandun. guidance. Pero sila talaga, kung tutuusin, yung feel na yun, kasi kahit kami, di ba yung sabi ko nga, 5 a.m. gigisingin kami kasi kailangan first mass kami lagi. Nagsisimula lagi na Sa family. sa family parents. talaga, which is, yun talaga yung kasabi. Lumaki din kasi kami na hindi kompleto ang pamilya. Lumaki pa rin kami na family-oriented. Ang rule kasi namin nung high school, pag Sunday, bawal kang magpaalam na aalis ka. Kasi Sunday is family day. Yun nung parang kinalakihan namin na Hindi nawala. routine. Tapos hindi siya nawala. Tapos, ayun, parang dumating sa point na parang na-burden na lang ako. Kasi feeling ko, obligated na lang ako na umattend. Tapos biglang one day, hindi. Bago pala ang lahat. Bagong one day. Bagong one day. Bagong one day. 2 days before. Prior to that. Prior to that. Hindi, kasi nagpa-psychiatrist ako. Tapos nasabi ko sa kanya na parang hindi na ako naniniwala sa Diyos. Dumating ako sa ganong point. Actually, both families naman, pero mas religious si Daddy sa kanilang dalawa. Tapos, ang hiling lang ni Daddy is wag daw ganon, na wag daw yung hindi ka na maniniwala sa Diyos, ganyan. Kinausap niya yung jowa ko na ilapit ako ulit sa family and ilapit ako ulit kay God. Kasi yung jowa ko, guys, TMI, nabasa niya na yung Old and New Testament at inabsorb niya yung lahat. Tapos siya yung laging nagkukwento sa akin. To be honest, hindi ko nga alam kung hindi ko nga kilala kung sino si Joseph dati sa Bible. Pero take note, saan ka ulit nag-aaral? Sa San Felipe. sa klase! So, siya yung parang nag-feed sa akin ng words of God, Charis. Yung mga Naabutan ko yata yun sila, nagkaano tungkol sa Bible. Oo, tas may one time na nagsimba kami ni RJ. Tapos natatawa ko kasi nagbabasa pa lang ng homily yung father. In-explain niya na yung homily sa akin. Tapos in-explain niya. Nauna siya nagbasa. Lang ako ng oo kasi hindi ko naman naiintindihan siya sinasabi niya. Tapos, nung nag-homily na
namin naintindihan. Tapos nung nag-homily na si Father, yung eksakto na kwento ni RJ, yun yung kwento ni Father. I mean, hindi yung experience syempre. Pero yung Yung Thought, story thought, nandoon. ayun. Tapos ayun, parang remind niya sa akin na bumalik ka sa family mo, bumalik ka kay God. Alo, naiyak ko, bakit? Hindi ko naman alam. Usugan to, tanungan sa sarili. Yun, remind niya sa akin na kailangan mo bumalik, ganyan. Kailangan mo maniwala ulit. Siya kasi yung person na pagtatanong mo, naniniwala ko ba sa multo? Ang sasagot niya lagi sa'yo, naniniwala ko sa Diyos. Ganyan niya lagi niyang sagot. Siya yung tama naman. siya yung nagbalik sa akin. Tapos nung sinabi ko, sige nga, try ko nga. So, trinay ko na hindi maging obligated. Trinay ko lang once na hindi ako magsisimba kasi sinabi ng nanay ko. Yung decision mo talaga. Oo. It's your own decision. Tapos sinabi ko kay mami nun, sabi ko, parang gusto kong bumalik sa choir, sabi ko sa kanya. Ikaw lang lang. Kasi yun yung time na siya na yung, bakit may side comment ka? Parang pili ko nung time na tinanong mo siya. Parang pili ko nung time na tinanong siya. Ganun yung sagot mo talaga. Sagot ko sa kanya. Oo, kasi Ano mismo? Oh, yun naman pala talaga. Sa'yo sa'yo live din to. Nireact lang Live na niya. enactment. Enactment pala. Kasi yung time na yun, siya na lang yung uma-attend. Kasi pinubayaan ko sila eh. Tapos, Ayaw ko silang- ang tagal namin nawala kasi, di ba, before pandemic, tapos nag-pandemic Oo. pa. Tapos, ayun, sabi ko, gusto kong bumalik sa choir para magkaroon ako ng routine ulit. Kasi parang feeling ko naka-help din na member ka ng Isang church. Organization. Oo. Para ma-motivate ka na gumising ng umaga, magsimba. Kailan ka bumalik? 2021 ako unang sumilip. Nung nagsa-start ka ng bumalik, dun pa lang ako nag-start na bumalik ulit. Yeah. tama. Yun na yung time na Magkasabay sila Zai is Sumilip na din. kakasilip lang din nun. Sabi ko, sige nga, try ko ulit bumalik. Tapos nung bumalik ako, nandun pa din yung mga taong iniwan ko before. So, nandun pa din sila. Pero, same relationship. No interactions. Walang nagbago. No chats. Walang nagbago. Ganun pa rin. So, parang yung feeling ko, wala pa ding nagbago. Same lang. Same lang. Walang changes. Pero, based to dun sa choir, pero yung feeling feeling ko na, about sa being obligated or what? oo, Ano nag-change? tapos, what changed? Nandun pa rin ba yung feeling mo na obligated ka? Hindi na. Kasi parang, parang nung time na yun, nawala na yung feeling na obligated akong mag-serve and magsimba. Parang own decision ko na. Pero, kasi yun na yung time na palagas na eh. Wala na. So, di ba nga ang friends ko is yung friends ni Mami. Pero isa-isa na kasi silang nawawala. Sila Ate Midge, sila Ate Joyce. Parang naisip ko nun, sinong lalapitan ko? So, nung time na yon, lang kami, serve, magkasama kami ni Mami, serve lang, tas uwi na, serve, tas uwi, practice, uwi. Ganun lang yung routine namin every Sunday. Tapos hanggang sa nagkaroon ng initiation rites. Yung nung dumating na si Ate MJ, which is, feeling ko, sobrang blessed din namin to have her. Kasi sobrang... Sure yun na. her yun. Her yun na, wala magbabago Na-speechless ka na, di ba? Nasa sasakyan tayo. Oo, sabi ko. Nung sinabi ko sa kanya na hindi na ako naniniwala sa Diyos. Kasi sabi niya, nagsisimba ka ba every Sunday? Oo. Kasi hindi niya ako Kasi hindi nakakasama. na siya na sumasama. Tapos nag-dorm din ako, nag-apartment ako, bumukod ako. Sisimba ka pa ba? Sabi ko. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Naku, ganun lang siya sa Hindi ako nagre-react ng anything her na, ay face. hindi, kailangan mong maniwala, ganun. Hindi ko siya ininsistan ng, hindi maniwala ka kasi siya yung ganito, siya yung ganyan. Sabi ko lang naman sa kanya, hindi ko talaga, hindi ako nag-react ng anything. Kasi ayokong, ang ginawa ko lang nun is mag-pray na ma-enlighten siya. So, ang ginawa ko na lang is mag-pray na lang ako na ma-enlighten siya. One day, gulat ako ng one day, sinabi niya sobrang sa akin random di ba? Oo, sabi niya sa akin, Mi, gusto ko nang umattend ulit ng choir. Seryoso ka? Actually, kulang na ngayon. Sabi ko, di ba? Normal ho yan, ayun talaga yun. Ikaw lang yung 100% ganyan ho talaga yung sinabi niya. Yun, nagpapa-thank you ako kay Lord. Kasi yun lagi yung prayer ko. Bakit hindi ka pa nagbibis? Dating siya nang galing siya doon. Attend ka ba? Oo. Ganun siya. Sabi ko, at least Kasi ma-attend umuwi na siya. ako dito, guys, Sunday na Oo. morning Ma-attend na before So, talaga mag-choir. ako, natutuwa na rin ako. Kaya pag
ano siya, hindi ko na hinahanap. Alam ko na a-attend na lang siya kahit hindi kami magsabay dumating sa simbahan kasi galing siya sa dorm. Kasi yung simba na siya doon na ano kahit wala ka. Pag wala ako, Oo, yun na ang Martes ano, siya. yun ang pinaka ano. Natutuwa ang ako tawag nun. nito. Dala Kasi- niya na yung gamit niya dun sa Oo. simbahan. Pati yung laptop ko, yung labahin ko, nandun na. nagsosolo na siya. Sabi Yun ko, ang ano. okay. So, sabi ko, tinawag na siya. Ayaw talaga niya patalo. Kwento mo yan eh, sige go. Story mo yan. Ang problema kasi kasama talaga siya sa story na yun. Pero ano, Mm. yun parang yun yung naging mark Nagmarka sa'yo. na hindi na ako obligated is nung uma-attend na ako kahit wala siya. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, own May decision sarili ko ka na talaga. Gusto niya na. gusto mo nang mag-serve nang ikaw lang mag-isa, yung hindi kasi nasabihan na, ay mag-serve tayo, wala nang ganon. Ay, bangon! Tapos ayun, during going back, okay, going back. going back sa kwento ko. So ayun, during nung time na yun, 2023 actually last year. Ayaw ng talo, no? Oo, nung 2023 last year, naging okay na, Naging kahit routine. papano. Pero yung feeling ko dun sa choir is very dull. Kasi Yung parang, feeling wala eh. Tsaka wala din naman akong makakasama kasi all those years, 8, hindi, ilang years na ba sila? Kayo, nila Bea? Siya ang Content 10 tayo. 6 sila. Mga- 7. 7, gano'n. Mga 7 years sila. So 7 years silang magkakasama. Ang awkward lalo na after 7 years, tsaka ako papasok sa grupo nila. Pero yun nga, ikaw, hindi namin naka-close agad mo. Pero yung pinsan mo, Si mas AJ. naka-close pa namin. Actually, si AJ yung Shout out nakakasama to AJ. nila. Shout out, AJ. Very, Baka naman. very extrovert din kasi Naging si, namin siya eh. Parang ano, naging resident Pian. pianist Yan. namin sa nung time na wala. Nag-extra lang naman kasi ako nung dumating siya. Oo nga. Hindi niyo ako maririnig na nagsasalita ng ganito nung wala pa siya. Ako din, ewan ko ba? Pag Diba? Oo nga. Nakakairita. Siya, May she influensya ka sa changed amin. our lives. Madaldal Lolo, ako talaga. dumaldal. Hindi naman yung Hindi ganyan. siya Yeah. nagsasalita Ay, dati. hindi ako So, naniniwala. ayun, kaya din namin na-feel na very blessed kami to have Grabe. her is nung Kasi pero 2023. paglabas niyo ako, parang ang sama. Kasi nung ayun, simula nung dumating siya, lahat ng plans. Hindi ko tribute to, ha? Buhay pa po siya. Buhay mo ako. Hindi tribute. Simula nung dumating siya, we felt like nagagawa na yung mga gusto naming mangyari sa Mga choir. young members. And lahat ng mga members is nagiging involved. Pero, Before linawin ko kasi, lang, nagsimula yan, yung lahat ng plans, kung hindi nagsalita sa Ate Sheila. Nung nagsalita siya, doon lang naman na open na, mag-present na tayo. Mag-present kayo, kaya niyong gumawa ng ganito? Gawa na kayo. Kasi doon sa tanungan talaga na yon, doon nag-start yon. Wait. Actually, Before that hindi pala, ko alam na may usapan kayo. hindi, Hindi before, ko alam na Before yata, may- nag-uusap-usap na kayo. wala pa. Kasi nung, Ang hindi, naging ganito. ganap lang talaga Wait natin lang, ng- kwento ko to, di ba? Oo nga. Ay, kwento mo pala. Kala mo amin. Ang dami natin. Ang dami namang easy dito, di ba? Kasi, ang daming involved sa buhay mo. Oh my God. Yun na kasi naman. Kaya hindi talaga totoo mga tahimik sila, promise. So, Hindi talaga ayun, totoo. nung 2023 kasi, si Nanay Alice kasi yung pinaka parang nagpapahalaga, nagbibigay ng meaning. Sila ni Pinaka. Tatay Rory, dun sa choir. And even, to be honest, even kami na hindi naman namin masyado nakikita yung meaning ng TAC. Parang hindi kami same ng level kung gaano ka meaningful sa'yo or kay Nanay Alice yung TAC. Hindi ganun ka meaningful para sa amin. So, hindi pa namin masyadong naiintindihan Yes. yung value. Until natanggal kami sa Simbang Gabi last year. Yeah. Yun yung Hindi nagpa-crush tayo ng confidence, ng lahat-lahat sa amin. Doon na kami nag-start na magkaroon ng goal na next year, kailangan bumalik kami sa Simbang Gabi. Doon nag-start na nabuo. Ay, hindi, Tayo nauna wala, grupo lang natin. kayo. Nauna kitang ka-close nun. Pinaka-late akong nasama. Imagine, Hinatak. Imagine, kakabalik lang niya. Ako yung nahulit pa. Ako yung nahulit pa rin. Kasalanan mo na yun. Pero hindi. Huli, ako pa din. Kasi Oo. Kasi Oo. nga, introvert ka. Oo, sige. Let's say Nag-extrovert like ka. Introvert two. na sa kanya. Hindi basta, ko tong permanent lahat may change. ano na to, aside na to sa buhay ko sa TAC,
pinaka nagpa-crush nga sa confidence namin is yung natanggal nga kami sa simbang gabi. So, the reason why naging close ko sila is because of that. So, feeling ko lang ang naging way ni God para maayos yung experience natin yun. Is yung experience na yun nung last year. Yung natanggal kami sa simbang gabi kasi doon na namin na-realize na kailangan na naming umayos. Yung parang tipo siguro na sinabi ni Lord na grow up. Uy, masyado na kayong kampante. Masyado na kayong kampante. Naakala nyo walang pwedeng magbago. Teka lang ha, biglang may ganon. Ang goal namin nun, nandoon kami makapag-serve nung araw na yun. That's 2023. Last 2023. Christmas. To make sure na andun kami. Hindi kami malilate, sama-sama kami. Tumigil lang kami kasi 2:00 para maligo at mag-prepare. Pero all throughout ng buong gabi, nag-uusap kami. Nagkukwentuhan kami ng mga plano, ng mga ganap, kung ano-anong ganap namin. Doon ko na feel na ayun siguro yung feeling na hinahanap ko. Kaya all these years, 10 years na ako sa The Assumptionist Choir. At hindi naman ako naghanap ng ibang choir. Kasi ano naman gagawin ko sa ibang choir? Ay, nanay ko nasa TAC, diba? Weird naman. Diba? Hiwalay pa ba ako? Diba? Nahirapan na nga siyang isama ako sa simbahan. Ay, nahirapan na nga siyang isama ako sa simbahan. Punta pa ako sa iba. Hiwalay pa ba ako? Ano nga naman mag-divine ako siya nasa Sunday. Mukha naman kaming engot nun, diba? So, hindi meron ganun sa mga family. Totoo naman yun. Okay, going back. So, ayun, parang yun siguro yung lacking feeling sa akin na hindi ko na feel yung gano'n ever since. Parang hindi ko na feel yung choir. Kahit part ako. Ganon. So, nung nag-start na, ayun, diba, natanggal kami sa simbang gabi. So, ang naging goal talaga namin next year, kailangan magkaroon tayo ng simbang gabi. Doon nagkaroon ng ideas, initiations na kung paano maayos yung performance. Tapos doon ko na-feel yung involvement. Doon ko na-feel na parang, ay, may purpose ako sa The Assumptionist Choir. Hindi lang ako anak ni Sheila, hindi lang ako member. Kasi nga, surviving na lang Yung parang 4 na lang yung kumakanta. So, parang ang goal kasi namin is mabalik yung dating TAC. Pero, but you guys don't know how to do that before. Yes. Na actually, kahit ako naghahanap, si Michelle kasi ganun din naman. Lahat kami ganun ang feeling. Pero kasi sila walang magawa. Pag kasi dumadaan kami sa time na wala talaga kami magawa pag may trabaho Kasi pare-pareho na kami ng focus Ngayon, talagang kailangan may sumalo, saluhin nyo. Sinabi ni God blessing talaga. Saluhin, time nyo na. Tapos na tong genre to, kayo na. Baka, disclaimer para sa ibang mga ka-group namin. Siguro nila, baka leader of the man nyo ako, lalo dito kayo sa bahay. Guys, hindi ko alam kung ano mga plano nito mga batang to. Ang sigurado ko lang sa sigurado ko lang sa time na yon ay natutuwa ako kasi yung anak ko unang-una umattend na siya mag-isa niya. Alam ko binanggit ko yan sa'yo. At gusto kong matuloy-tuloy yun. Gusto kong matuloy-tuloy yun. At makahanap talaga siya ng mga group niya. Kasi iba naman talaga yung nagagawa ng batch kami. Kayo, batch kayo. So, yun kasi yung malaking impact na para mag-stay ka sa isang group Yung grupo Natuwa ako na nagkaroon siya ng ganon na group. Kasi binitawan ko na siya. And so, yun nga sinasabi ko, wala akong alam sa plano nila. Gusto nilang ma-develop yung choir. Gusto nila. Kumbaga, sinabi ni Lord na, genre nyo na. Ngayon, naisip ko, dahil nga wala akong alam sa gusto nyong i-goal. Meron kasing scenario sa choir na medyo nagkainitan dahil ang pangit ng kanta, putya. Dito na nga lang tayo. Hindi tayo hindi kami walang walang nagmamataas hindi ko naman masisi ang bawat isa kasi kami lalo na kami sa batch namin ay konti na lang ang aaten. Hindi na rin nakaka-practice dahil sa trabaho at hindi na rin matrain yung mga bata dahil wala na rin kaming time. Yes. So, ako noon, wala akong masisi. Pag narinig ko na, nagkainitan kasi ganito yung kanta, kasi ganyan.
dumating ako sa point na ako na rin nagko-question, anong mangyayari na sa choir? Saan na papunta? Ako ba pupunta na lang para Hindi, mag-serve? siguro sa batch namin Sa part ni ko, ha? Hindi, batch namin ni Ate Sheila. Nung dahil kasabayan namin sa Ate Mish, wala kaming voice para mag-authorize or mag-command kung ano mo pwedeng gawin sa choir. Kasi may barrier yan eh. Andiyan si Tatay. Andiyan si Ate Mish. Sila kasi dapat. Sila na muna umakano. Sila muna bago Parang kami. May gusto kong sabihin pero may mga barrier talaga na parang Kaso yung time na yun. Iba yung grupo na ginawa nyo ngayon na parang nag-set kayo, wait lang. Ito yung ano na ito dapat gawin nyo kasi yung time nyo, hindi natin nagagawa. Nagkaroon ako ng fear. Then, that time Baka kaya ako anong nagsalita. mangyayari? Kasi sabi ko, ano nang mangyari? So, busy na lahat eh. So, kayo na lang yung natitira nandyan. Hindi pa namin kayo matrain. Kasi hindi ko rin ma-promise sa inyo hanggang kailan na lang yung choir kung ganito na yung nangyayari. So, dumating ako sa point na chinek ko talaga, nandiyan si Tatay. Sabi ko, Tay, ano po ba talaga? Without knowing kung ano yung gusto niyong plano. Pero ako lang yung nag-isip nun, sabi ko, Pucha, mukhang mawawala na yung choir, mukhang mabubuwag na. Makakatbato na dito, parang ganon. So, inisip ko, yung anak ko ngayon ko palang Hindi ka pala ligtas. Pasa mo. Yung anak ko, ngayon ko palang siyang nakikita Pasa mo yung modest. na kusang loob niyang ginagawa. Bakit kami iyak? Kasi kausap ko siya. Hindi ba nag-usap pala? Yung Bakit anak hindi pa kami? ko, ngayon ko lang siya nakikita na nag-enjoy siya sa ginagawa niya sa grupong to. And ngayon pa lang niya na-found. Bakit kami iyak? Ako yung anak. Na, Bakit kasi ako nang pamili? anak ko siya guys. Sa labas. Pinasok ko na. So sabi ko, ngayon ko pa lang siya nakikita. Ngayon kung mabubuwag tong... Kanya ko? Ngayon kung Hindi mabubuwag... ka ba iiyak? Kanina ka ba? Kung mabubuwag tong grupo na to, ano nang mangyayari? Saan na siya pupunta? Sa bahay mo pa rin naman. Hindi, kung merong mga generation na nagsalin lahi na sa choir na to, bakit hindi magiging part yung pamilya ko? Ba't hindi magiging part yung anak ko? Or kung kakayanin pa ng hanggang anak nila? Diba? Na para mas makilala nila si Lord, para mas marami pa silang mahikayat na mga tao, mga bata, pamilya, para gamitin instrumento para mapalapit kay Lord. Hanggang dito na lang ba tayo? Doon nagsalita si MJ. Si MJ, wala ka dun Si MJ nagsabi. Si MJ nagsabi na, actually ate, ganito po yung plano, ganito. Yun, doon ko lang nalaman na meron kayong goal na gustong mangyari. Doon nag-start yung mom. Yan yung nag-usap. Yun na yung clue. Tapos Yung first na meeting nagdire-diretso natin, na no, siya. yung nasa Sariaya. Yung Sariaya ako na gano'n. Meeting. Ano kasi yun Pero eh. nung mga time na yon, nung mga umpisa na nag-initiate kami ng magkaroon ng changes, very bumpy pa yun eh at the start. Wala. Kasi nahihirapan pang mag-accept ng isa't isa na from this generation, magta-transition tayo to this generation. Sobrang hirap. For both generations actually, na Ito magkaroon ng yung challenges talaga, literal. na parang doon nagkakaroon ng ng misunderstanding, miscommunication. Sobrang Naging shaky talaga. sobrang dami namin pinagdaanan during first 3 to 6 months nung changes na yon. Hanggang ngayon naman may Meron mga pa rin. challenges pa din, pero we're really glad na nagkakaroon na ng acceptance kahit papaano, ng appreciation sa mga ginagawa ng lahat ng members. Lahat nagiging Lahat. involved. Involved Yeah, lahat. involved na Yun. lahat. Support na. Kasi yun Kaya din yung bawat usapan ito, natin yung Jay, natutuwa di ba? ako. Kasi yun yung pangako, yun yung usapan namin. Yun yung time talaga na, yung isa sa pangako namin, na wala na sa choir member yung makaka-feel na hindi sila belong. Yes. Ilang generation yung nakaramdam ng ganun. Kaya sila nawawala. Yes. At I think, sa lahat ng choir, nangyayari yun. Yeah. Hindi lang choir. Hindi, Kahit sa lahat ng saan. organization, sa lahat, sa pamilya, Sa sa family, ano, sa- lahat yan nararanasan yun. Yun lang talaga, there's always one thing na dapat may ma-realize ang bawat isa. Yung purpose nyo, Oo. yung goal nyo. Bakit? Kasi yung time na nag-uusap kami, kahit nung time na nagsalita na si Ate She, nung time na sinasimulan na namin, pwede na kaming sumuko. Yeah. Wala na. Kasi Ito, sa totoo lang, before, for the record na din, before ka bumalik ng choir nun,
May Suko plano na na kami. Yes. ako, si Oo, Bea, si alam ko Eric, yata si yun. Yun yung Christian. Actually, ano ako si sa Kim, inyo. Nag-uusap-usap na kami Naaalis kung na. paano gagawin sa choir. Actually, pa isa-isa kayo nagte-text sa akin Hmm. ng ano. Actually, isa si Kim na parang Aalis sabi na. Ayun nga. ate, sorry, kasi ganito yung Ay, namin sorry. ko. Team player ako, hindi ako leader sa choir. Oo, Never oo. kong sinet up yung sarili ko as leader. As in, ano na yon, last quarter ng 2023, saka lang nila na-open yung mga plano nila. Tapos, wala pa yung announcement na walang simbang gabi. Pero Pero nadama dama na. ko na. Dama na natin. dami Dama na. na. Sabi ko nga nun sinasabi ko sa'yo, huwag na tayo magbulag-bulagan. Umaasa Dama pa ba na kayo? natin. Ganun yung Duman na, ano, nagdasalitaan na, umaasa pa ba? Diba ganun na? Kaya yung time na yun yun yung sinasabi ko, yung plano nyo, simulan natin. Kala ko Simulan ano, natin, tropa-tropahan totohanin lang natin. kayo eh. Hindi ko- Nakakatuwa din kasi na sinimulan namin yung pangaplanong yun pagpasok ng taon mismo. Literal. 2024. Literal. 24. So, nung- Pag, Nung birthday ko, 'di ba, nag-swimming tayo. Doon nag-start 'yun eh. Kaya nga namin in-invite sila Ate Abby, sila tatay nun, pero si tatay hindi naman din kasi nakarating. Kasi gusto naming i-break yung barrier na sinasabi mo. Ayaw kasi namin na mangyari yung mga nangyari sa mga past generations na porket sa my age is limited. Kunwari, yung senior sila, Ate Luz, hindi sila makaka-drive. Akala nila, hindi sila makaka-drive sa mga Gen Zs or sa mga millennials. Pero guys, nung nakasama sila dito sa bahay, very, sila, Open. demure, Na-realize. They're cutesy. Pero Pero nakaka-drive sila. Nagulat kami. Kasi, akala namin kasi syempre ang perception is matanda na sila. Baka hindi nila mag-gets kung paano kami mag-joke or paano kami mag-isip, yung humor namin. Pero you know what? Nagulat kami na nakaka-drive sila. And kung titignan mo naman din kasi sila physically, bagets talaga sila pumorma. Which is true. Diba? Very bagets. Pero nagulat lang kami. Tapos doon namin na-realize na, oo nga, wala nga siya sa age. So gusto namin i-break yung barrier na, syempre, andun pa din yung respect. Hindi namin tinatanggal na may respect pa din. Pero gusto namin na parang magkaroon ng closer bond. Tsaka hindi maramdaman ng bawat isa na iba. Nag-usap kami ni Ate Mac, minsan naglalakad kami sa Mega Mall, tinitingnan namin kaya sabi ni Ate Mac, tuwa ako na nakabalik ako. Sobrang happy ko talaga, kasi naramdaman ko ngayon na everyone is accepted. Yes, sabi ko. Yun yung dapat i-goal natin na walang iba. Lahat tayo nagsiserve, lahat tayo tao, lahat tayo pare-pareho. So ano ka man, sino ka man, tingnan mo, sabi ko, oo nga ako nga, nagkaroon din ako ng ganong fear before, sabi ni Ate Ma. Sabi niya, ngayon naramdaman ko, kasi minsan nga tinatanong niya ako before that, tinatanong niya ako na, hindi pa ako nakakapabigat. Sabi ko, why? Why do you feel that way? Sabi niya, kasi may edad na ako, tapos sila, no. Bakit naramdaman mo ba? Yun nga sabi Yun niya. din siguro Kaya yung happy siya. malaking bagay ngayon sa choir. Kasi sa lahat po ng naghahanap ngayon, sa atin naman, ay nakakatuwa lang. Yung mga ginagawa natin ngayon is, we always make sure to consider yung bawat isa. Mapa-health condition, especially, yung alam namin kung sino yung may mga alam namin na dapat namin tinututukan sa health. Comment na lang kayo. Comment na lang, alam nyo na yan. Yung sitwasyon, yung availability, lahat yun kino-consider na namin para malinaw ang bawat isa. Yeah. Kasi yung talaga yung mahalaga, honestly, it all started para maging maayos yung communication. To wrap it up, ano na lang yung mga final message nyo sa topic natin? How we start and bakit tayo nagpapatuloy? Parang ganun. Yung sa akin To siguro, end na. start na lang ako. Yung tatlong matatanda na lang. Oo. Yung sa akin siguro is yung part namin, bawat member na na-share namin, experience to na hindi lang kami ang nakaka-experience. May mga ibang tao ding nakakaranas nito. Hindi lang din nila sometimes, katulad kanina, doon ko lang na-figure out, yun nga pala yung ganong ganap pala talaga yung naging call ko, no? Kung hindi pa nila maririnig sa akin yung ganong story, hindi ko din ma-realize na yun pala yung naging call ko. Diba? Doon ka kinol. Oo, yun yung mga point na, at some point, kahit matagal na kami magkakasama ngayon, meron kaming learning sa bawat isa't isa.
Hindi nawawala yun. Yun yung maganda sa samahan na to. Na I hope natutunan nyo at nalaman nyo din sa amin. I mean, we're not up to something naman eh. All we want is to share yung part, yung mismong member ng PAC ay normal kami na ang gusto lang namin, ang hangad namin ay mag-serve, maglingkod, at manatili yung pamilyang nabuo because we want to serve. Sa ngayon sa organization na inaayos ninyo ang mga kids, yun siguro yung number one na develop, yung accepting individual differences. Which is true. Pinaka-importante sa nangyayari yan ngayon. So, wala kang sinisino. And basta nagsaserve kay Lord. I mean, kahit aalis na tayo, binabalik dito ka. Kasi para dito ka. Bata ka pa lang, pin-repair ka na namin para dito ka. Saka pupunta. God's diba? will. So, lahat ng yun talagang tinakda nila. Bata pa tayo na para dyan ka. Diba? So, Tsaka at the right time, no? Kasi dati kakapilit mo. lahat may timing. Lahat. At Pero the right wala. timing talaga. Hindi mo talaga mapipilit lahat ng bagay. Pag hindi pa panahon ngayon, Hindi hindi mo pa. panahon. Yes. Bibigyan kita ng dahilan kung kailan at papaano. Which is yun nga din yung sa nangyari sa atin. Hindi natin panahon yung last Simbang gabi. year. Last year. Hindi natin panahon And naging yun. lesson. Pero yun nga, blessing din siya kasi nga, sunod-sunod yung pagbalik eh. Hindi natin And, nakala. grabe yung blessings na natanggap natin this year. This So year. much. Di pa tapos ang taon, Overflowing. pero nakakatanggap na tayo ng Agad. blessings. Yeah. Tapos yung isa pa yung isa sa malaking bagay ngayon, yung dating number na parang inaasahan usual every Sunday na 4-5. Oo. Oh my Sorry God. po. Sobrang happy. 20 Ngayon, na. lagi kaming 20. Hindi Ever mo mas. Hindi mo ba? To the point na pati yung choir, before sa amin, nagugulat na maaga kami, na ang dami na namin. Actually, meron sa Mega Mall na parang kinwestiyon yung number of Correct. attend. Oo. Kasi Umabot. Mega Mall kasi siya. Biruin mo Sunday siya tumapat. Tapos ilan kami? 4, 5. Tapos Really? papintahan yata si Sister Judy ko yung parang, next time po pag-choir kasi at least minimum of 5. parang 6 to ano, 10, parang gano'n. Oo. Parang kami nabibilang. Yun yata, yung isa sa mga naging reason kung bakit walang simbang gabi. Kumunti talaga. Kumunti. Yeah. Bukod sa performance, Sinusurvive na number lang. din talaga. Affected din talaga yung performance. Kasi Malaking epekto. malaking epekto. Kasi even yung mga opportunities like yung mga carolings, concerts, nilet go natin lahat yun eh. Kasi wala na. Naubusan tayo ng blessings. Siguro kasi dinala ngayong year. Para ngayong year siya. Who would have thought? Kasi hindi Yeah. natin inakala. So ayun, to wrap this up, sa mga yung sa mga lumang members, sa mga old members dyan, in-encourage namin kayo na bumalik. Shout out kay Ma'am Shilen. Kay Ma'am Shilen, shout out sa'yo. Kay Ate Maru. Umuwi ka na dito. Yan, so, Kuya JR. gusto lang namin, actually kaya din naman namin to ginawa is gusto din namin makita kayo na at makasama kayo na kumanta ulit. Yes. Kasi gusto talaga namin na maipakita sa inyo na may pag-asa pa tayo. Yun talaga. Kasi meron kaming quote dito na once an assumptionist, Always an an assumptionist. That's why, kita-kits tayo for our next episode!